So, ayan. Good day guys. So, bali, ang magiging discussion lang naman natin yan is continuation ng steel reinforcement natin. So, before, nung nakaraang discussion natin is, ang na-discuss natin is what? Yung sa footing reinforcement, footing, and then column. Okay. And then ngayon naman guys, so ito, yari na tayo dito. Ang tinutukoy natin dyan for footing and column na yan, RD main reinforcement. So ngayon naman guys, for column tayo. Okay. Sige, for column naman tayo. Basically, ang aaralin lang natin dito, if we're going to talk about the column, is the lateral ties. So after na main bars, siyempre meron tayong lateral ties. Ano may tinatawag na lateral ties? Ang main bars na tinatawag natin is ito. If makikita nyo, okay, gawin natin pink. Okay. Ayun yung mga main bars natin, di ba? Yan yung inaral natin last time. So, okay. Yan yung mga main bars. And when we're going to say the lateral ties naman, okay, ang lateral ties naman natin, guys, is eto. Okay, kasi hindi mo naman pwede na walang kakapitan yung mga main bars natin kapag ini-install natin yan. Okay? So, itong nasa labas na to, tinatawag natin to as outer ties. And then, yung nasa loob naman na to, okay, denote natin as green. Okay. Ito namang nasa loob na to is tinatawag natin as ito nasa gitna na yan naman tinatawag natin as inner ties. Okay, so basically yan yung pang-aralin natin ngayon. For cut length, ganun pa rin. Okay, for cut length guys, ito lang din siguro yung i-consider natin na formula ngayon. Okay, ayan muna. Ayan lang. And then, given na kapag binigay itong hook natin, okay, pag binigay yung hook sa given natin, this is given, okay? And then, given na yan, and then considered allowance, okay? Ano ba tinutukoy natin bilang allowance? Ang allowance na tinutukoy natin guys is ito. Okay, so nakadepende kasi yan doon sa may bending natin, okay? Nakadepende sa bending, sa diameter ng bar, marami pang condition, so medyo maliwara yun. So ang consideration lang muna natin is given na yung hook and consider na yung mga necessary allowance, okay? But for this discussion, since papakita lang din natin, okay, kung paano. Basta sa yun, ito lang yung intindihin natin muna na formula, okay, for cut length. So, dako tayo dito, okay, for column 1 guys, kung papansin nyo, meron tayong, okay, sa column 1 guys, meron tayong specs na binigay, okay, meron tayong binigay dyan, which is 250 by 250 mm daw yung C1 natin, tapos ang ties niya is dalawang 210 mm per set. Tapos guys, isa pang mahalaga na kailangan nyo i-consider is yung ties spacing, okay? Kung mapapansin nyo, 4 at 50 mm, 6 at 100, and rest is 175 mm on center, up to mid-height and conversely. Ibig sabihin nun, mamaya na natin siya i-discuss, but take note of this, up to mid-height and conversely, okay? Now guys, so dun muna tayo sa may cut length for C1. Ibig sabihin, gaano ba kahaba, okay? Gaano ba kahaba yung magiging cut length natin for this C1? Gaano ba kahaba yan? And then of course, since meron nga tayong outer saka inner, meron din tayo dito sa loob, okay? For outer ties muna tayo. For outer ties guys, ano ba yung A tsaka B natin, okay? Di ba, pagka binalikan natin formula, maalala nyo na ito yun. Ayun yung sinasabi ko na tandaan natin, di ba? Ayan. Ngayon guys, ganito lang yan. For example, this is our, di ba nga binigay that this is 200, tama? 250 mm. And then ito then is another 250 mm since
ano lang siya, square column lang. So, ano ba yung A na tinatawag? Yung A na tinatawag na yan is simply ito lang yan, the A, okay? And then, ito naman yung B natin. So, simple ganyan lang. Ngayon, kung papansinin nyo, ibig sabihin lang pala naman, para makuha natin yung length na yan, okay, kailangan lang nating i-reduce yung alin? Kailangan nating i-reduce yung part na to. Tama? At ano ba yung part na yan? Yung part na yan, ayan naman yung tinatawag natin as the concrete cover. Okay, usually, ang concrete cover natin for column is 40 mm. That's yun ang minimum concrete cover natin for concrete column. Okay, so kung ganun pala, ibig sabihin, if meron tayong box dito, okay, ba't hindi ka wait lang. So ibig sabihin pala, if meron tayong ito yung column natin, for example, ayaw. Okay. For example, ayan yung concrete column natin. Ngayon, kailangan mo lang para makuha mo yan. So, kailangan natin dito, for example, yung stirrups mo. So, ang ano lang yan is this is 250 mm, okay. And etong gawin na to, okay. And then, for this, is 0.040, okay. Sorry. This is in millimeter pala. Sorry. So, ipisan ko na saglit para kumasya. So, kung titignan nyo, okay. Ngayon, this is, 40, okay. Okay. Kung titignan nyo, this is 40. Okay, and then also this is 40. And same din dun sa kabila, okay, na ito naman part na to is also 40. And then ito naman is 40. So, kung titignan nyo itong solution nila dito, okay, solution natin dito. Kung titignan nyo mabuti. Okay, kung titignan nyo mabuti. So, for A natin, since sabihin natin this is your A and this is your B. Okay, for your A, ang measure niya nga is 250 minus twice nung concrete cover natin. Ibig sabihin, 0.250 minus twice, okay, nung concrete cover natin na to kasi dalawa, okay. So, ano ba yung 40 mm in meter? 0.040. So, basically, makukuha natin na yung length natin for A is 0.17 meters, okay. And then, for B, since square column lang sila, parehas lang sila, okay? So, para makuha natin yung cut length na yan, okay? Para makuha natin yung cut length na yan, ipagpalagay natin na given yung hook natin, okay? Given yung hook and then yung allowance. Okay? For hook natin, if you solve natin yan, kasi based on the code, based on the table, lalabas yan, ang hook natin dito should be 0.21. Okay? And then for necessary allowance naman, considering ito nga, ayan part na yan, is papatak yan na 0.12. Pero pagdating sa mga quizzes and ang tendency naman kasi natin guys is baka i-given na natin yung hook considering the allowance. So hindi na natin siya kailangan intindihin. Okay? I-add up na lang natin siya. Maliwanag. So, yun. So, kung ganun pala, pagka sinolve natin yan, okay, ibig sabihin yung twice ng A natin, plus twice ng B, plus twice ng hook. Okay? And then, minus the necessary allowance. So, minus the allowance. Okay? Pag sinolve natin yan, 2 na 0.17 plus another 2, twice ng 0.17, plus twice ng hook natin na 0.21, plus 0.12, makakuha tayo ng wait lang. Okay. So, 0.21 minus 0.12. Hindi pala siya plus. Minus 0.12. Okay. So, minus 0.12 will get tayo sa 0.17
plus twice ng 0.17 plus 0.21 minus 0.12. So, etong 0.21 na to guys is both hooks na to. Both hooks, okay? So, huwag nyo na siya multiply ng 2. So, basically, ang cut length natin dito is 0.17 plus 0.17, okay? Plus, yung hook na to, okay? This is yung equal na sa 2 hook yan. 2 times hook, okay? Plus 0.21 minus 0.12. So, ang cut length natin, this will be 0.77 meters. So, yun yung cut length natin for column 1. Okay? Ulitin ko guys, this is for both hooks na. So, hindi mo na siya multiply ng 2. Yung 0.21 na yan is na-multiply natin to dito. Okay? Okay? So, yun. Now, proceed tayo. Okay? Yun yung para sa outer ties natin. Okay? Yun yung para sa outer ties natin, guys. So, paano naman kapag yung cut length ng inner ties? Sa cut length ng inner ties, simply kasi, eto yun. Okay? Yung part na yan, yun. And ngayon, kung ito-drawing natin yan, bakit ba siya nagkaroon ng formula na diameter ng bar? Okay? So, paano ba siya nagkaroon ng formula as diameter ng bar plus etong part na to? Okay, i-explain ko. So, kung titingnan nyo kasing mabuti, okay? Kung titingnan nyo kasing mabuti, so, this is, diba, ito yung natin kanina, outer ties natin. And then ngayon, yung inner ties natin dyan, okay? Yung inner ties natin is basically nakapatong lang dyan, okay? Tama. So, nakapatong dyan. Ngayon, kung papansinin nyo, ang sinasabi nating C dyan is this one and then this one. Okay? Bakit ba siya naging 0.17 over 2? Di ba knowing na kanina, ang length natin dito for outer ties is 0.17, okay? And then another dito sa kabila naman is 0.17 din as well. Di ba? This is your 0.17 over 2, tama? And also this is your 0.17 over 2. Ngayon, by Pythagorean, okay? Pwede ko bang sabihin, okay, isolate natin triangle. Pwede ko bang sabihin na eto ngayon yung form natin na triangle, okay? Ngayon, this is 0.17 over 2 and this 0.17 over 2. Okay, pwede ko bang sabihin that C is equals to square root ng 0.17 over 2 square. Wait lang. Bahin natin. Medyo mali. Okay. So, basically, makukuha natin yan as yung C natin is equal to 0.17 over 2 square plus 0.17 over 2 square. Okay. So, ganun, solving that, makukuha natin dito, C is equals to, sabihin natin palang C prime, okay. Sabihin natin C prime. Okay, para hindi malito. So, C prime is equal to 0.12 meters. Okay? Okay? So, ibig sabihin yung C prime natin is equal to 0.12 meters. So, etong part na to, okay? Yung part na to is tawagin natin siya as our C prime. Okay? Ibig sabihin, paplasan natin siya ng bar diameter. Bakit ba natin siya kailangan plasan ng bar diameter? Kasi kung iisipin nyo, yung 0.17 over 2 kasi na yan is nasa gitna nung bars natin. For example, ito yung bar natin, okay? And then, ang kasi niyan is yung bar kasi natin is nakapatong siya, okay? Sorry. For example, ito yung ating outer ating outer bar, okay? Kasi ang tendency niyan, guys,
Okay? Hindi naman siya sa center line nakapatong na pag ganun. Hindi naman siya dyan nakapatong. Ang tendency niyan is nakapatong siya dun sa may dulo. Dito sa part na to. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo pa siyang plasan ng kalahati ng diameter dito. And then, also kalahati ng diameter dito sa may, for example, teka, burahin ko, lilinawan ko lang. Para mas maging madali. Okay? So, tingnan natin muna. Okay? For example, ito yung isang part ng ano natin. Okay? For example, ito yung isang part ng bar natin. Okay? And then, ayan. Okay? Kasi, kung mapapansin nyo, hindi naman siya hindi naman siya, ang latag natin is hindi naman paganyan sa gitna. Okay? Hindi siya ala siya sa gitna. Ang tendency niyan kasi is, ang tendency niyan is nandito sa dulo nakapatong yung bar mo. Okay? Okay, sa dulo-dulo. So, ibig sabihin, ang naging consideration natin sa 0.17/2 is nandito lang sa gitna. Okay? Since nga, i-adjust nga natin siya hanggang dito sa may dulo, therefore, magpa-plus ka pa ng another bar, another half, another half ng diameter ng bar mo dito, okay? Okay, so part na yan is diameter ng bar over 2 and dito naman is diameter ng bar over 2 ulit. So, kung nagkaroon ka ng plus 1 dito. So, basically, ang C natin lang is 0.13 meters, okay? So, instead na A and B for inner at saka outer ties, yun lang yung gagamitin natin. So, calculating ulit, okay, makakuha tayo on knowing that the elongation nga is 0. 0.13 plus 2, 0.13 plus 0.21 minus 0.12. Okay, so basically, same lang pala na yung hook, twice ng hook natin dito. Okay, is yung gamit natin din kanina. Okay, etong twice ng hook natin dito is, okay, etong twice ng hook natin na to, yung twice ng hook natin na to is simply 0.21 at etong allowance naman natin guys is 0.12, calculating to 0.13 plus 2, 0.13, okay, plus 0.21 minus 0.12, lalabas is 0.61. Basically, ito na yung cut length natin for C1. Okay? Ayan na. So, again nga, itong part na to, tsaka ito, isibibigay na natin siya. Kapag sinabi guys na yung hook considering the allowance, siya na yun. So, bali kung hook, length of one hook, ang given sa atin is length of one hook, okay, is equals to 0. Sabihin na natin 0.10. Basically, kailangan mo siyang kailangan mo siya i-times sa 2 kasi nga dalawa yung hook. Pero since sinolve nga lang natin to, knowing na this is ito na agad, okay, ito na agad yung length natin for 2 hook. So ipa-plus na lang natin ang buo yan. So yun. Ngayon guys, same lang naman ng process for C2. Okay, kaso magkaiba kasi dito ng dimension. Okay, for C2 naman, ang A naman natin dito is kinonsider niya is this one. This is 0.20 and then ito naman is 0.30. Okay, and then nag-minus lang siya ulit ng twice ng concrete cover. Nakuha niya that yung length ng A mo, ito daw, this is your length ng A is equal to 0.12. At ang length ng B mo naman dito, this is your B naman daw, is 0.22. Again, calculating, ang makukuha naman natin na cut length for that is 0.77. Again, considering the same hook. Okay, for inner ties naman, since wala naman tayo dito yung basically, ang magiging lang natin dito is B, okay, plus twice ng hook at saka yung 2 elongation. So, getting that, makukuha natin is, ang cut length natin, this will be 0.37 meters, okay? So, para naman dito, guys, okay? So, paano ba yung sinasabi dito? Kung mapapansin nyo kasi, etong part na to is, mahalaga to, okay?
4, 50 mm, 6 at 100, and the rest is 175 millimeter up to the mid height. Okay, ngayon guys, ano ba yung sinasabi? This is ano ba yung height of column with lateral ties? Okay, kukunin mo muna yung pinaka-effective height niya kung saan dun lang magkakaroon ng lateral ties. So ano yun? Una is the height ng total height ng column, okay? And then, syempre, at within the length ng column mo, diba may nakalap na beam doon. So, kunin mo yung depth ng beam mo na yan, yung which is yung h ng beam mo, height ng beam mo. Kasi wala kang magiging lateral ties dyan. Minus yung concrete cover ng footing at twice ang diameter ng bar footing. Kasi dyan magsisimula yung dito kasi sa part na to, magsisimula yung lateral ties mo. So, basically, 4.47 yung kabuuan natin, di ba? Ang depth ng beam natin na naka-attach sa column na yan is 0.3. Concrete cover natin is 75 mm or 0.075 meter at twice ng diameter ng bar sa footing natin, which is ang diameter ng bar natin is 12 mm or 0.012. Okay? Ngayon, kung papansin nyo, okay. Ngayon, kung papansin mo, ito ngayon yung height nung may lateral. Ito lang ngayon yung height na meron tayong lateral ties, yung portion na yan. Ngayon guys, for example, i-drawing ko yung column. Ito yung column, okay? Ayun yung column natin. Okay? Ibig sabihin, ang height na to ngayon is, ayun yung column na lalatagan natin ng lateral ties. Ibig sabihin, ang height ngayon yan is ilan? Based dun sa nakuha nating effective length, this will be 4.071 meters. Okay? Ngayon, hatiin natin sa dalawa yan. So, this will be the mid height. Okay. Ngayon, i-plot na natin tong mga bakal na to. Okay? Plot natin yan. Okay? I-plot natin yan. Sabi, meron ka daw 4 na bakal na ang spacing is 50 mm. Sa unang latag mula dito sa baba. Ibig sabihin, meron kang 1, 2, 3, 4. Okay? Na ang bakal mo dyan is, ang spacing yan is, 0.05. Okay? Again, this is also 0.05. Also 0.05. This will be 0.05. Okay? Ngayon naman, susunod dyan, after na to, so this is, ito yung unang layer natin ang susunod naman dyan, meron ka naman do 6 na 100 mm. So, medyo lumaki. So, sabihin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, basically, ayan. Ngayon, ang spacing naman nito, okay, from here is 0.1, okay? 0.1, 0.1, and then 0.1. Okay? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 0.1. Okay? Sige, separate natin siya using different. Okay. Ayan, at that point. Okay? Basta, ayan. Ngayon, mula naman dito, okay, mula dyan, ang magiging spacing doon ng bakal natin is 0. Ang magiging spacing ng bakal natin dito is at 175 mm. From dito, okay, up to, papunta doon. Okay? And then, nakalagay up to mid height and conversely. Pag sinabi natin conversely, kung ano siya sa baba, ganun din siya sa taas. Kung ang spacing ng bakal natin kanina sa baba is, meron tayong 4 na 0.5, okay? This will be 0.05, 0.05, 0.05, okay? And another 0.05. Ngayon, mula dyan, andun ulit yung 6 na at 100 mm naman. At mula na naman ulit dito, this will be at 175 mm. Okay? Ngayon, hindi natin alam, okay? Hindi natin alam. So, medyo may problem tayo kasi ang problem, technically, ang problem lang naman natin kasi is
Okay, ang problem lang naman natin kasi is, etong height na to. Kung gaano ba kadami, okay, kung gaano ba kadami yung stirrup na mailalatag mo dyan, okay? So, ibig sabihin, kailangan nating hanapin yung height na yan. Okay, at that point, guys, okay, at that point, yung 4.071 mo, okay, yung 4.071 mo, babawasan mo ngayon yan ng babawasan mo yan ngayon, ito yan, babawasan mo yan ng 4 na 0.05, tama? At babawasan mo ulit yan mula dito ng 6 na 0.1. And since conversely nga, ibig sabihin top and bottom same sila, so kaya tayo nagkaroon ng times 2. So yung 4.071 natin, okay, minusan natin ng 4 na 0.05 sa baba, meron din sa taas, so minultiply sa dalawa. Same goes with here, okay, 6 na 0.10 meters naman sa baba, meron din tayo sa taas, so naging 0.2. Therefore, yung lalatagan na lang natin ng bakal, guys, is ito. Yung lalatagan na lang natin is 2.471, okay? And then, guys, 2.471, i-divide mo lang yun sa spacing ng unknown ties. And again, 170. Ang spacing natin is 175 mm. Okay? Ngayon, kung ganun pala, ibig sabihin, minus 1. Bakit minus 1? Bakit minus 1, guys? Para lumatag lang siya sa gitna. Kasi ang mangyayari pagka hindi tayo nag-minus 1, ang tendency niyan, paano? Ang tendency niyan is mag-overlap lang yan dito. So, based sa consideration natin, kapag nakakuha tayo, mag-overlap siyang ganyan. Which is hindi dapat. Kasi dapat yan is maglalay na siya dun sa may gitna mismo. Dito na siya maglalay mismo sa gitna. Okay? Hindi siya lalapat dun sa may Hindi na siya lalapat dun sa dito. Hindi tayo yan nagsisimula. So, alisin natin to dahil may nakalatag ka na dyan na isang bar. Okay? And then, ayun. So, say, makuha natin dito is say 14 pieces. Okay. And natin is 13.12, say 14 pieces. So, kung mapansin nyo, ito, yung 4 na yan yung 4 na space at 50 mm. Ito yung 6 na space at 100 mm. Since kabilaan yan, meron ka din dun sa may taas naman, tsaka dito sa may taas din. Ngayon, ito ngayon yung nahanap natin. Ito yung bandang gitna na ang spacing niya is 175 mm pala, sorry. And ito naman is constant to, okay? Itong dalawa na to. Magpa-plus ka ng 2 na ties for starter ties at for confinement ties. Okay? So, yun lang. Okay. Guys, para naman dito sa C-2, kung mapansin nyo. Okay. Paano nga ba naging ganito yan? Okay. Kaya pala ganun kasi ang naging na lang natin is 2 na 0.50 at 0.50. Ibig sabihin, kung babalikan natin yung kanina, so if this is your column, okay, meron ka for this point, dalawa daw, okay, dalawa. So, meron kang, ang spacing mo na to is 0.050, okay. So, 0.050 and then another 0.050 and onwards sa punta doon, yun naman yung sinasabi natin as 600 6 at 100 mm yung spacing, tapos the rest 175 mm yung spacing ang center hanggang mid height. And conversely, so ulitin nyo lang din yung process na ginawa natin kanina. So makukuha natin dito is 15 pieces, okay? And then for number of naman for C2, basically ito lang yan. Okay. And then para naman sa extension, okay? Para naman sa extension, knowing na ang spacing natin for extension is 150 mm on center,
gagawin mo lang din yung process na yon considering the height ng column na alam mo. Ito guys yung extension na tinatawag natin. This is yung nasa ano, di ba nga ang column natin is mahaba. Etong part na to. Ayan part na to. Ayan. Ayan yung tinatawag natin as extension. Okay. And then binawasan lang din natin yan ng concrete cover twice ng diameter ng bar and so on. Okay. So yun. Pwede natin sabihin na yung height ng column niya na natitira is eto. Okay. So eto. And then ilan daw yung spacing? Ang spacing ng na bars natin is 150 mm. So say 9 pieces. Ayun ngayon yung para sa ating C1 extension. So pag sinamarize na natin yan guys, pag isa-sum na natin yan for C1, for C-1, 11 sets, kung mapapansin nyo, 38 pieces yung outer ties natin is 0.77 mm yung cut natin. So kailangan natin ng 418 if meron tayo 11 sets, 418 pieces ng 0.77 meter. At para naman sa inner ties natin, kailangan natin ng 418 pieces ng 0.61 meter. At para naman dito sa C1 extension guys, 4 na set yun. Meron lang tayong 9 na 0.77. Okay, kasi yung C1 na dimension mo, same lang yun. Same sila parehas yung, if this is your column, ito yung lateral ties mo, which is the outer ties. Same lang sila yan, di ba? Parehas lang naman silang ganyan. Okay, so yun lang yun. So meron tayong 4 sets yung may extension. So lilitaw na meron tayong kailangan 36 pieces additional na of 0.77 meter and also 36 pieces din ng 0.61 meter cut length. Okay, and that's for C-1 extension. Ngayon naman for outer ties natin doon sa ating C-2A. So yun, multiply mo lang din kung ilang number of set. Makukuha mo is 72 pieces of 0.77 mm at ito pa. 72 pieces of 0.37 meter cut length naman. Okay? And then quantity ng lateral ties natin, okay? So ibig sabihin gagawa tayo ng summary. Pinagsama lang natin yung bali this is 0.77 ilan lahat. So this is 400. Wait lang. This is 418 plus magtaka. This is 418 plus 72. Okay. 418 plus 72. Okay. Ay, sorry. Wait lang. 418 plus 72 plus 36 pa. So, okay. So, plus 36. Huwag natin ilagay. Okay. Basta this is yung lahat ng total number. Okay. This one is lahat ng total number ng 526 pieces. Ito lahat ng total number ng 0.61 meters at lahat ng total number ng 0.37 meters. Okay. At yun nga, di ba nga, lagi naman natin ginagawa na ang bottom line ng pag-compute natin is kung ilan ba yung orderin natin commercial length. Ang commercial length na consider natin dito is 6 meters. Okay. Ibig sabihin, the commercial length divided by, doon muna tayo sa 0.77 ha. Doon muna tayo sa 0.77. Okay. Commercial length over the cut length. Ibig sabihin, sa isang bakal o sa isang pirasong bakal, meron kang makukuhang 7 at may wastage ka na 0.61 meter. Okay? Same process as before lang. Ibig sabihin, number of pieces cut length. So, if meron kang 526 na kailangan sa 0.77 at ang makukuha mo lang in every bar is 7 pieces. Okay, itong part na to. Ang makukuha mo ngayon is 75.142 pieces. Say, 76 na yan. Okay. Nagkakaintindihan ba? Okay. Again, itong wastage pact. Ito kasing wastage na to is nandyan siya, but again, kung mapasin yung 0.61, wala naman siyang bearing, di ba? Itong part na to, wala naman siyang bearing. Ang ano lang yan kasi is para meron ka ng allowance just in case. Okay? So, ibig sabihin, ayan ngayon yung para sa ating 0.77. Ngayon naman guys, para dito sa, ano ba yan? Ay, pinag-practice ano yan. Para naman, bura.
Ba't ay mabura? Anyway, basta for ano naman, for 454, ba't ay mabura? Anyway, yan yun ang dugit-dugit na ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Pinipractice ang ko ata kasi hapon yan. 454 pieces naman. So, same conditions lang tayo. Same lang tayo ng gagawin. Okay? Same lang tayo ng gagawin. So, commercial length natin is 6 meters over 0.61 meters yung cut length natin na kailangan. Ang makukuha natin sa kada isang 6 meter na bakal is 9 pieces. Na meron tayong wastage na 0.836. Ang 0.836 ang 0.61 na cut length natin is 0.51. So, hindi na siya papasok dun sa 0.61 natin na cut. Therefore, hindi na natin siya pwedeng gamitin. So, kung ganun pala, bottom line ulit natin, number of pieces ng cut length na kailangan, 454 pieces. Ang makukuha natin na 0.61 na cut length natin in every 6 meter is 9 pieces. Therefore, meron tayong 50 pieces. Okay? 50.44 pieces. Say 51. Okay? So, yun. So, same lang siya. Same lang din. And last, same na magiging process niya for cut length 0.37. Okay. Cut length na 0.37. So, ang makukuha natin is 16 pieces. Kung mapasin yung dami kasi maikli lang naman. And konti lang yung magiging wastage natin. Number of pieces per cut length is 72. Ito yun. At divide natin sa 16. Okay, 16 pieces ang makukuha natin sa kada isang piraso na 6 meter na bakal. So, pwede natin, we can say that this is makakuha tayo ng kailangan lang natin is 4.5 pieces ng 6 meter or say 5 pieces na lang. Okay. So, for summary, basically, yun lang may kailangan natin gawin. Kung mapasin nyo per cut length yung naging consideration natin dito. Okay. And then, ito ngayon yung total na bakal na orderin natin for at our lateral ties. So, yun. In kilograms, lagi naman natin tandaan, ang kailangan natin sagot dyan is in kilograms. Based sa program dapat. Okay. So, yun lang for lateral ties.